Magandang araw mga kaibigan. Good news po ang pag-usapan natin ngayon. Masayang-masaya ngayon si Senator Marcoleta. Bakit? Ilang taon ngayon from now, mayroon na siyang katimbang sa Senado na kukontra kay Lacson. Hindi na lang siya nag-isa. Kasi si Attorney Rowena Guanzon, nag-declare na siya tatakbong pagka-senador sa 2028. Noong una may nabasa akong post niya na, huwag niyo akong itulak sa Senado. Mag-aaway lang kami ni Lacson yan eh. O ngayon, confirm, tatakbo. Mananalo ito. So it will be Marcoleta Guanzon versus Lacson. Dagdag mo si Soto. Dalawang matitinik na abogado versus non-lawyers, komedyante at saka manghula. Ay nako. Okay, so, post ni Pinoy Showbiz. Breaking news. Former COA and COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon confirms Senate run in 2028 election. Yan po ang balita. Ang galing. Okay, former COMELEC COA Commissioner Guanzon confirmed that she will accept the call to run for senator in the upcoming 2028 national elections, signaling her return to the national political arena. Guanzon, known for her outspoken stance on governance, transparency, and accountability, said she is ready to once again serve the Filipino people if given the opportunity. So, sino ba si Atty. Guanzon? Maria Rowena Amelia Villena Guanzon. Yan po ang kumpletong pangalan. Is a Filipina lawyer, public servant, and a politician who notably served as Philippine Commission on Elections Commissioner from 2015 to 2022 under President Aquino and President Rodrigo Duterte. She had been an audit commissioner before taking office at the Commission on Elections. Guanzon was mayor of Cadiz in Negros Occidental until 1992 and also served as chief of staff to Senator Miriam Defensor Santiago. Diyan mo makikita yung like leader, like follower, or like teacher, like student. Ang nagturo sa kanya, Miriam Defensor Santiago. Kaya yung style niya ngayon, makikita nyo, style Miriam eh. Ayos! A lawyer by profession, Guanzon earned her Bachelor of Laws degree from the San Beda College of Law. Andali. Di ba San Beda rin si Tatay Digong? Same school pala sila. San Beda College of Law, where she developed a strong foundation in constitutional and public law. Prior to her national appointment, she also served as in local governments, including a term as mayor in Cadiz City and Negros Occidental, giving her experience in both local and national governance. In recent years, Guanzon has remained active in public discourse and politics. She became a nominee and later a representative of the P3PWD party list, advocating for rights and welfare of persons with disabilities and marginalized sectors. Her possible Senate bid in 2028 is expected to draw attention from supporters who see her as a strong advocate for transparency, accountability, and social justice in governance. Okay. So, DDS. So, suportahan ba natin si Atty. Guanzon? The answer is yes, di ba? Ang daming nag-encourage sa kanya na tumakbo. At least ngayon, yan na. So, how about the kakampings? Bubutuhan ba nila si Senator Atty. Guanzon? I believe so. Hindi ko lang alam kung ano yung candidacy niya. Independent ba siya? O maki-line up ba siya sa line up ni BP Sara? Maki-line up ba siya sa kakampi? Kung ako ang masunod, kung example, ako ang campaign manager, mas maganda, independent siya. Total, may pera naman eh. Mayaman yan eh. Sabi nga niya, elementary siya. Sinusundo, hatid sundo siya ng Mercedes-Benz. May pera yan. Kasi kung independent siya, pwede tayong mga DDS, pwede natin siyang butuhan. Tatakbo siya, parang kakamping pa rin siya. Huwag na natin siyang tawaging DDS. Pabayaan mong kakamping. So, kung independent siya, makakuha siya ng boto sa mga DDS, makakuha siya ng boto sa kakampi, makakuha siya ng boto sa mga neutral.
Yung mga walang masyadong ano sa politika, kaya lang nakikinig lang, nag-observe. Nako, pag pag-aralan mo ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang actuation, makikita mo, may tapang at malasakit. Para sa akin ha, may tapang siya at malasakit. Pareha sila ni Congressman Edgar Erese. Tapang at malasakit. Baliwala sa kanila yung color sa politika. Congressman Erese, nami niya, liberal siya, dilawan siya. No problem. Kailang nagsasalita kontra korupsyon ng Marcos Jr. administration. Congressman Toby Chanco, related siya sa first couple dahil pinsan ni PBBM ang asawa niya. Kailang nagsasalita laban sa korupsyon. Mga ganyan. Kaya sana, maging independent lang siya, wag na siyang sumali sa line-up. Pwede siyang i-adapt. Yan, adoption. Noong midterm election last year, PDP Laban meron. Kailang in-adapt nila, ang PDP Laban, in-adapt nila si Congressman Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Yun. So, adoption lang, pwede. So, good luck po, Attorney Guanzon. Tommy, siguradong panalo na. Para sa akin lang ito ay sana hindi ako sana magdilang anghel ako. Mananalo, Guanzon at mamro-problema si Lacson at Soto sa Senado pag-upo ng isang Attorney Rowena Guanzon.